Totoo ba na nalalapit ng maganap ang ikatlong digmaang pandaigdig? Sa simula pa ng 21st century, marami ang nagsasabi na hahantong sa isa na namang digmaang pandaigdig ang pagigirian ng mga bansang Amerika, Russia, China at North Korea. Muntik nang magkaroon ng malaking gulo noong nagpatuloy ang bansang Korea sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Mas mainit ngayon ang tensyon sa pagitan ng bansang China at ng Amerika, lalo na nung sumapit ang pandemic. At ang bansang Russia ay may hawak ng pinakamalakas na bombang nuklear sa buong mundo. Mula pa noong taong 2006, nagsusubok na ang North Korea ng kanilang mga makabagong sandata. Ilan lamang ang mga ito na pangitain sa hindi nalalayong pandaigdig ang labanan. Ano ang mangyayari kung ito ay matutuloy? Dito tatalakayin ang mga mahahalagang paksa na umuukol sa kakayahang militar ng mga bansa. Sagutin natin ang mga katanungan hinggil sa kung darating ba ang World War III. Kung ganon, sino sa mga bansa ang magkakaalyado at sino ang may malakas na militar? Sino ang magwawagi at sino ang mapipinsala? Kaya kung bukas ang iyong isip at bukal ang iyong kalooban, ito na ang iyong pagkakataong linawin ang mga paksang mahirap unawain. Kung maganap ang isang pandaigdigang giyera, aasa ang mga bansa sa kanilang mga makabago at mapinsalang mga armas upang ipagtanggol ang kani-kanilang simulain. Ayon sa national interest, tatlong bansa ang maaaring magsalpukan kung ito ay magaganap: ang Amerika, ang Russia at China. Subalit sa ngayon, walang dahilan upang makipagdigma ang Amerika sa bansang Russia. Ganun pa man, ang pagsali nito sa giyera ay sasalubungin ng NATO o ng North Atlantic Treaty Organization na mayroong 30 bansang kasapi: Germany, Canada, United Kingdom at marami pang iba. Ang mga eroplanong panlaban ng NATO ang magiging malaking problema ng Russia. Subalit ang humigit kumulang na 6,500 sandatang nuklear kasama na ang bombang Tsar, pinakamalakas na bomba sa buong mundo, ang sasagip dito. Ang pagsali naman ng China sa digmaan ay walang dudang haharapin ng Estados Unidos gamit ang mga mataas na uri ng teknolohiya. Ang sabi sa The Conversation, may kakayahang sugpuin ng bansang Amerika ang China kahit hindi ito gumamit ng sandatang nuklear. Kung ang pag-uusapan ay missile warfare o gamit lamang ang mga missiles at ICBMs, ang panlaban sa karagatan ng Estados Unidos ay mayroong humigit kumulang na 9,000 missiles, kasama ang 4,000 Tomahawk cruise missiles. Ang mga ito ay gamit upang wasakin ang mga istasyon ng nuclear weapons sa China. Walang duda na ang bansang China naman ay hindi susuko ng mapayapa sa anumang digmaan, sapagkat ito rin ay may mga makabagong armas na may kakayahang makapagdudulot ng matinding pinsala sa sino mang kalaban. Ang mga DF-26 ballistic missiles gamit upang pasubugin ang mga sasakyang pangdagat ng mga Amerikano katulad ng mga aircraft carriers nito. Mga makabagong stealth drones at fighter jets ay ilan din sa mga inaasahan ng militar. Subalit, ang pinaka-kinatatakutang panlaban ng bansa ay ang kanilang mga sundalo na mayroong bilang na 2 milyong katao.
Ayon sa global warfare, pangatlo ang militar ng bansang China sa pinakamalakas sa buong mundo. Pangalawa lamang ito sa Estados Unidos at Russia. Bagaman mayroong North Korea ang bansang China na kasangga nito sa mga labanan, ang Amerika naman ay sinusuportahan ng mga bansang Australia, France at Britain na may kani-kaniyang kakayahang makipagdigma. Bukod dito, bago pa man magsimula ang labanan, ang CIA o Central Intelligence Agency ay marahil kumikilos na upang harangin ang cyber attacks mula sa China. Marahil ang computer cyber warfare ang isa sa pinakamahalagang aspekto ng ikatlong digmaang pangdaigdig kung ito ay magaganap, sapagkat nasasakop ng kakayahan nito ang paggambala sa halos lahat ng galaw ng mga makabagong armas sa buong daigdig. Ayon sa The Post, isang 18 taong gulang na batang lalaki ang nakuhang i-hack o pasukin ang buong computer system ng Pentagon, ang gusali ng Estados Unidos kung saan ang lahat ng stratehiya ng bansa sa digmaan ay tinataguyod. Matatanto na sa kasulukuyan ay walang bansa kahit ang mahigpit na Pentagon ng Amerika ang umaasa sa digital technology na hindi kayang i-hack ng mga dayuhan. Kung kaya naman ang cyber warfare ay pinagtutuunan ng pansin ng maraming eksperto. Paano naman ang bansang Pilipinas? Ayon sa global warfare, mayroong humigit kumulang na 300,000 miyembro ng militar sa buong bansa. Hawak nito ang sobra sa 500 armored vehicles, 283 towed artillery, 76 patrol boats at marami pang iba. Bagamat mayroong kakayahang ipagtanggol ng bansa ang kalayaan nito laban sa kaaway, ang talagang kailangang pagtuunan ng pansin ay kung anong grupo ang aaniban nito sa pakikipaglaban. Dahil kung aanib ito sa China at North Korea, masasalpukan nito ang mga miyembro ng ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations. At kung mangyari na mawatak ang ASEAN, walang duda na ang Taiwan at Japan ay magsisipag-alsa laban sa bansang China. Ayon sa Asia Times, kasama sa mga kaalyado ng Estados Unidos ay ang bansang Japan na gagastos ng $20 billion at South Korea gagastos ng $41 billion para sa kanilang pangangailangang militar ngayong taong 2020. Ibig sabihin, maraming mga kaalyado ng Amerika ang haharapin ng bansang Pilipinas kung ito ay aanib sa mga komunistang bansa ng China at North Korea. Sa kabilang banda, kung ito ay mananatili sa ASEAN, hindi ito palalampasin ng China. Ang pag-angkin sa Spratly Island ay nagpalapit ng hukbong sandatahan ng bansang China sa Pilipinas. Maraming naniniwala na ito ay isang peligro para sa bansa kung ito ay tatayo laban sa komunistang China. Sa pagbanggit ng mga armas at lakas militar ng mga nasyon, matatanto na kung sasapit ang ikatlong digmaang pandaigdig, lahat ay madadamay. Kahit anong grupong aniban ng Pilipinas, maging sa mga bansa ng ASEAN o ng mga komunista, ito ay malaking peligro para sa lahat ng mamamayan nito. Kaya ang paalala sa lahat ay hindi biro-biro ang pandaigdigang labanan anumang alyansa ang pasukin, sapagkat magdudulot ng malawakang pinsala na mas malala pa sa mga naganap na giyera noon, hindi lamang sa mga militar at sundalo ng mga bansa, pati na rin sa mga milyon-milyong sibilyan na namumuhay ng mapayapa. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?